magandang araw po mga mas, magandang araw o may magandang gabi kung kailan yun ko napapanood. Okay, another real life experience ko po din po na medyo nakakatakot. Way back 2005, nung namasukan ako nakatulong dyan sa Alabang. As far as I remember, from Alabang Town Center, with I think 5 to 10 minutes away drive sa tapos makarating ka ng subdivision na to ng amo ko. Which is that time, it's not really like fully developed yet. Kasi, bahay ng amo ko, and then, yung kasunod niya na kapitbahay is like 200 steps away from their house, and then ang kasunod po niyan is way more further. So 2005 namasukan ako sa kanila. Alala ko nga noon, nagpapatugtog pa sila ng yung lola ng mga anak, yung mga alaga ko, nagpapatugtog pa siya ng Christmas song. Kasi galing from New Zealand, and then nag-stay siya minsan 1 day or 2 days sa amo ko. So, yung amo kong babae, nag-uopisina siya somewhere in Alabang. Tapos yung amo kong lalaki, may opisina siya sa bahay nila. Tapos may opisina din siya somewhere also in Alabang. And then the two kids, which is puro lalaki, nag-aaral sila. So, most of the day, ako lang talaga ang nasa bahay. Umaga na alis sila. Tapos, mga bata, uwi ng alas 3. Ang amo kong babae, uwi ng gabi. So, ayun ang laging andun. So, sa umaga, ako, nagwawalis ako, naglilinis, tapos, naglalaba, pagkahapon, ng mga malansya. And then, ayun. So, pero, alam mo yung first day, second day, 1 week, 2 weeks, may bad feeling na ako sa bahay na yon. Hindi sa lugar sa bahay talaga mismo. And then, yung parang uncomfortable feeling mo na every time, alam mo yung every time na mamamalansya ka sa sala, napapalingon ka. Kasi parang there's something na parang may nakatingin sa'yo. What if may something dyan sa likod mo? Alam mo yung ganong feeling. So, which is, alam ko kasi yung kutob ko alam mo yun. Pag ako pinutuban, alam ko alam mo yung there's something talaga. So, first week ko pa lang sa bahay na yon, hindi na ako komportable. And then, as you know, second week, third week, dito tayo sa third week, doon talaga natuldukan yung takot ko. Nagising ako past 3 a.m. Past 3 a.m. nagising ako, nasapo-sapo yung bibig ko. Ikaw ba naman, mananaginip ka, nakahiga ka dyan sa sala, managinip ka ba naman ng matandang nakabelo na itim, sinasakal ka? Kahit sa panaginip, kahit anong pagpupumiglas ko, hindi nga ako binibitawan, galit na galit siya. And then, thank God, as in, hirap na akong humiga. Thank God, ewan ko anong nangyari, it's a miracle, na nagising ako, sapo-sapo yung dibdib ko. Paggising ko, hindi ako diretso nakatayo. Kasi sobrang hingal ko, habol hininga ako. So, pagbangon ko, tinukot ko yung kamay ko para makabangon ako. Tapos, nakaupo na ako, sapo-sapo ko yung dibdib ko. Second thing I did was to run outside to the CR kasi nasa labas yung CR ng helper, nasa backyard. Tumakbo ako doon para maghilamos, para mahimasmasan ako.
Although, takot, alam mo yung nanginginig pa ako sa takot. 'Di ba? Ikaw managinip ka ng matandang nakabelong sinasakal ka, tapos sabayan pa, tatakbo ka pa, lalabas ka pa ng bahay para lang makapuntang CR. Pero that time, hindi ko na ininda yung takot na yun. Kasi mas kailangan kong maghilamos. Kasi, Diyos ko, hindi, alam mo yung pakiramdam ko that time. Yung wala na akong pakialam. Ang importante, makahilamos ako, alam mo yung makainom ng tubig para maging okay ako. Walang tutulong sa akin that time eh. Kasi mag-isa lang akong tutulog sa sala, wala akong katabi. So, pagkabalik ko sa sala, pagkatapos ko uminom ng tubig, napaupo na lang ako na natatakot. Napaupo na lang ako sa sofa. Ba naman, ikaw, yung akala mo no sa movie mo lang mapapanood, yung matandang nakabelo na itim, sinasakal ka. Hindi, talagang nakakatakot. Ang creepy na, alam mo yun. Yung akala mo na sa movie mo lang mapapanood na pagkagising nila galing sa matinding, alam mo yung pangit na panaginip, is, hinihingal sila, pinagpapawisan, iinom ng tubig, naghihilamos. Akala ko sa movie ko lang sa horror movies ko lang makapanood yun. Pero, that time, ayun talaga ang mga ginawa ko after na magising ako. Thank God. So, from that moment noon, nagpaalam na talaga ako sa kanila. Hindi ako magtitiis sa bahay na yun. Although malaki yung pasahod nila. And then, maganda yung mga offer nila sa akin. Free, pang umabot ako ng 6 months, may free dental check-up ako. Sila bahala sa ngipin ko. And then, after a year, kasi nag-plan sila na mag-travel to New Zealand, isasama nila ako, which is a good opportunity. But then, hindi yun nakapigil sa akin sa pag-alis. Although, ang ganda ng nila offer. Pero hindi yun nag-ano sa akin para lang hindi umalis. Kasi once po alam mo yung once na nililigalig na kayo ng mga bad energy na yan, hindi ho kayo titigilan once na nagparamdam na sa inyo. So, talagang ginawa ko that time, nagpaalam ako. Wala akong pakialam kahit alam mo yung malaki pa yung pasahod nila. Mababait sila, sobra. Pero kasi alam ko that time, since nagparamdam na sa akin yung bad energy na yan, what if one night mapanaginipan ko siya ulit at hindi na ako magising, 'di ba? So, talagang that time, nagpaalam na ako sa amo kong lalaki. Kasi nga, di ba, yung babae kong amo is halos minsan, mostly nga, gabi na siya nakakarating. Doon ako nagpaalam sa amo kong lalaki, which is mabait naman. Born again Christian po sila. Tapos, ayun lang, pero hindi ko sinabi na ayun yung panaginip ko, hindi. Ang sabi ko lang, uuwi ako probinsya. Ayun yung sinabi ko. Thank God, hindi naman nila ako pinigilan or hindi nila ako tinanong ganito, ganyan. Or hindi nila ako, hindi sila nag-ano sa akin, pwede ba magstay ka until makakuha kami ng katulong. Hindi. Talagang ano lang din sila, sobrang bait. Sayang yung mga offer ng mga ganyan. Kasi 2005, yung kadalasan po sa amo na sa mga katulong is wala silang, alam mo yung mga ganyan-ganyang offer na katulad ng sa akin. Wala. Pero, kahit pa ano pa yung offer na yun, hindi yun nagpapigil sa akin na umalis sa bahay na yun. Kasi, very uncomfortable yung feeling sa 3 weeks ko doon. Very
uncomfortable. Kilos mo ng konti, napapalingon ka. Parang, ang hirap kumilos na gano'n na may kinatatakutan ka. Parang, diba, parang, hindi komportable. Ang hirap. So, thank God, nagpapasalamat lang din talaga ako at nagising ako that time. Kasi sobrang hingal na ako. Kung nagtagal pa ako siguro ng mga ilang segundo lang, hindi ako abutan ng minuto. Wala. Wala na ako ng time na yun. Kung ano pa yun, yung parang medyo nagtagal pa yung panaginip ko ng ilang, siguro mga 10 seconds pa. Wala na. So, natakot ako. Ayoko na. On that day, nagpaalam talaga ako sa amo kong lalaki na kailangan kong umuwi ng probinsya. Kasi yung mama ko kailangan ng kasama. Ayun yung sinabi ko, hindi ko sinabi na yung ganyan. Kasi hindi maniniwala yung mga yan. Sasabihin lang sa'yo, gumagawa ka ng kwento. So, kasi hindi sila katulad sa, sa atin na yung iba sa atin naniniwala, yung iba hindi, 'di ba? Kaya siguro sa mga nakikinig ngayon, yung iba sa kanila hindi maniniwala sa mga ganyan. Although may iba din na maniniwala. Pero this is a real experience ko po. Alam mo yung mga naranasan ko, totoo po. Matanda na nakabelo ng itim. Yes po. Yung ano mo yung parang yung gown na itim tapos may nakasaklob sa ulo na itim din. Alam mo yung ganun. Which is nakakakilabot, itim pa. Siguro kung white, medyo okay pa. Tapos makikita mo yung mukha niya, galit na galit. Yung parang ayaw ka i-let go talaga. Talagang may siyang papatayin ka. Nakakakilabot. So, yes mga moms, hanggang dito na lang po. Mag-upload pa rin po ako ng ibang videos about may karanasan or about panaginip na rin siguro. And then, yeah, maybe in the following day, I will upload more videos. Pa-like na rin po mga moms. Please like and subscribe. Salamat po.